Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Juan, Kapitulo 2, talatang 16 hanggang 17. Ito ang sinasabi. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal, na pag-alala ng kanyang mga alagad na nasusulat, kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa panibagong araw na iyong ibinigay sa amin, O Lord. Maraming salamat sa isang gabing nagdaan na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Panginoong Diyos, sa umagang ito, aming naalala ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Lord, dalangin namin na pagalingin niyo po sila, O Diyos, upang manumbalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Gayon din po, Diyos, dalangin namin ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa karagatan, na sila'y ingatan mo sa laot ng karagatan, upang sila, O Diyos, ay hindi mapahamak. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga kaibigan na mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka, upang marami pong mga pananim ang kanilang maitanim, tulad ng palay, gulay, prutas at iba pa, para marami pong pagkain ang maihanda sa pagkainan ng iyong mga anak. Amin inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Amin din nilalapit sa inyo ang mga kapatid namin na nagtatrabaho sa ibang bansa na may mga kaguluhan, may gera, Panginoon. Ilayo mo po ang mga kapatid namin ito sa kapahamakan. Patuloy mo po silang proteksyonan, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay patuloy silang makapaghanap buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang ating buhay ay salamin ng ating pagkakilala sa Diyos at tugon sa kapahayagan ng kanyang katangian at layon sa ating buhay. Dahil sa pinili ng Diyos na ipahayag ang kanyang sarili sa atin, nagkaroon tayo ng kaalaman sa kanyang katangian at layunin sa ating buhay. Dahil sa kilala na natin ang ating manlilikha, maging sa payak na pamamaraan, mayroong mga inaasahang pagbabago na magaganap sa ating buhay. May dulot na pagbabago ang bunga ng pagkakilala natin sa ating Diyos. Ang pagbabagong nabanggit ay hindi sa pilitan, mga kaibigan. Ganoon pa man, dahil sa udyok ng pagmamahal, minarapat ng Diyos na pagkalooban ang kanyang bayan ng gabay kung paano sasalaminin ang kanilang buhay, ang pagpapaloob nila sa tipan ng Diyos. Hindi maaari kung magkaganoon na pareho pa rin ang ating pamantayan sa buhay pagkatapos na makilala natin ang Diyos ng kasaysayan. Siya rin ay nagiging Diyos ng karanasan. Ganon din, natala sa 10 utos ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos hinggil sa pakikipagkapwa-tao. Sa halip, sa ibang salita, ang paglamang sa kapwa ay hayagang
pagtalikod sa pagkakilala natin sa Diyos. Yung panglamang ba, mga kaibigan, no? Yung panglamang sa kapwa, yun ay hayagang pagtalikod. Pagtalikod sa pagkakilala natin sa Diyos. Ang pagtanggap sa kapahayagan ng Diyos ay nangangahulugan din ng pagmamalasakit sa kapwa-tao. Di ba? Pag tinanggap natin ang Diyos sa ating buhay, ito po ay nangangahulugan na pagmamalasakit sa ating kapwa. Kaya nga, galit na galit si Jesus sa takbo sa templo sapagkat ang pagsamba ay napalitan ng pangangalakal at ang pagsamba ay nagbigay daan. Nagbigay daan sa paglamang o panglamang sa kapwa-tao. Galit na galit si Jesus sapagkat hindi nahayag sa buhay ng mga pangunahin sa templo ang dapat pagbabago na dulot ng pagkakilala sa Diyos ni Abraham at Diyos ni Noe. Kilala nga ba ng mga iskriba at pariseo ang anak ng tao? Kilala na nga ba natin ang Diyos na si Jesucristo, mga kaibigan? Ang karanasan natin sa ating Diyos ay umayabong sa tuwing tayo ay nananambahan. Sa 10 utos ay nabanaaga natin na ang pagsamba ay hindi lamang sa panahon ng Sabat. Pinaalalahanan tayo sa 10 utos na huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Sa mga katuwid, ang pagsamba ay pang-araw-araw na karanasan. Binigyan din na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Ito ay isang paninindigan na ulit-ulitin bawat sandali at hindi lamang tuwing Sabat. Ang pananambahan ay pang-araw-araw na karanasan sa buhay. Hindi lang linggo hanggang Sabado, kundi pang-araw-araw, mga kaibigan. Pang-araw-araw. Ang pananambahan ay pang-araw-araw na karanasan. Ang buhay, pananampalataya, ang pagsamba, pagdalo sa gawain ay lalong nagpapatibay sa ating pananalig sa Diyos. Ang pakikiisa sa gawain ng Panginoon ay malaking sangkap sa ating paglago. Magsimula tayo sa pangunawa ng Diyos ang dakilang lumikha at tayo ay bahagi ng lahat ng Kanyang nilikha. Sinabi ng Diyos na nilikha niya ang tao ayon sa Kanyang wangis. Ang tao ang may pinakamataas na antas ng katalinuhan sa lahat ng nilikha at sa Kanya rin ibinigay ang kapangyarihan at karapatan upang pamahalaan ang lahat ng mga ginawa ng Diyos. Dahil sa pagkakasala sa unang tao, ang mga nilikha ng Diyos na perpekto sa simula ay napinsala. Ngunit taglay pa rin ang timyas ng kabutihan ng Diyos sa Kanyang mga ginawa. Kung iisipin ang karamihan ng Kanyang mga nilikha at ng kahiwagaan ng mga ito, ang kagandahan at kaayusan ng mga ito ay nagpapamala sa atin ng kadakilaan ng Diyos. Makakatulong sa atin, mga kaibigan, ang pananaliksik kung ano ang katulad ng Diyos sa pamagitan ng pagtuklas sa kahulugan ng mga katawagan sa Diyos na nakasulat. So, ang katawagan sa Diyos, pwede natin siyang tawaging Elohim. Elohim, makapangyarihang Diyos, banal. Pwede rin siyang Adonai. Adonai, Diyos, nagpapakita ng kaugnayan ng Panginoon sa kanyang sariling bayan. Pwede rin siyang tawaging El Elyon, kataas-taasan, pinakamakapangyarihang Diyos. Pwede rin El Roi,
ang malakas nakakita ng lahat. Pwede El Shaddai, makapangyarihang Diyos. Pwede siyang tawaging El Olam, walang hanggang Diyos. At Yahweh. Yahweh, Diyos ang ako nga, nangangahulugan ng kanyang pagiging buhay magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa magandang umaga na itong iyong ibinigay sa amin. Salamat sa mga salita ng aming napakinggan. Nawa ito ay magiging gabay sa aming mga buhay sa araw-araw, Panginoon, upang kami ay lumalago sa aming pananampalataya sa inyo at kami ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban upang mahalin ang aming kapwa. Pagpalain mo po ang mga nakikinig sa umagang ito ng iyong mga salita. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.